Dalawang ping na linya. Hindi pag-asa ang unang gumapang sa dibdib ni Julie. Isang malamig na takot. Nakatitig siya sa maliit na puting plastik sa kanyang nanginginig na kamay at pakiramdam niya ay unti-unting umiikot ang sahig ng banyo. Dalawang linya. Isang positibong resulta. Isang buhay na nagsisimula sa loob niya. Dapat masaya siya. Dapat ay nagtatalon siya sa tuwa, umiiyak dahil sa kaligayahan. Ito ang pangarap niya, ang bumuo ng pamilya, kasama ang lalaking pakakasalan niya, si Marco. Pero habang nakatingin siya sa salamin, hindi kagalakan ang nakikita niya sa sariling mga mata, kundi ang anino ng pag-aalinlangan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Napakaliit pa, halos walang umbok, pero alam niyang naroon na. Isang sikreto na tangan niya ngayon, isang sikretong babago sa lahat. Magiging mami na ako, bulong niya sa sarili. Sinusubukan kung ano ang magiging tunog niyon sa hangin. Sa halip na magdulot ng kapanatagan, mas lalo lang kumalat ang kaba sa kanyang sistema. Paano niya ito sasabihin kay Marco? Sa nagdaang mga linggo, may kakaibang lamig sa pagitan nila. Palagi itong abala sa trabaho, laging may mahalagang meeting, maging ang mga halik nito ay tila nagmamadali at ang mga yakap ay hindi na kasing higpit ng dati. Stress lang sa trabaho, iyon ang palagi niyang sinasabi sa sarili. Malapit na ang malaking business merger. Mawawala rin to. Pero ngayon, hawak ang patunay ng kanilang pagmamahalan, hindi niya maiwasang mag-isip. Paano kung hindi lang ito dahil sa stress? Paano kung ang pagbabago ni Marco ay may mas malalim na dahilan? Itinaboy niya ang isiping iyon. Hindi. Mahal siya ni Marco. Magpapakasal sila at ang sanggol na ito. Baka ito pa nga ang maging solusyon. Baka ito ang maging paalala sa kanila ng kanilang mga pangarap. Huminga siya ng malalim. Pinilit na palitan ng pag-asa ang takot. Ito na iyon. Isang bagong simula. Babe, kanina pa kita hinihintay. Ang boses ni Marco ay pumuno sa katahimikan ng mamahaling restaurant. Ngumiti si Julie. Isang ngiting pinilit niyang abutin ang kanyang mga mata. Inayos niya ang kanyang bestida at umupo sa tapat ng nobyo. Sa liwanag ng kandila sa kanilang lamesa, napakagwapo pa rin ni Marco, ang matangos na ilong, ang perpektong pagkakaahit na panga, ang buhok na laging maayos. Siya ang lalaking pinapangarap ng marami at siya ang mapalad na babaeng nakakuha sa kanya. Sorry, medyo traffic lang. Pagsisinungaling niya. It's fine. Sabi ni Marco, ang tingin ay nasa kanyang cellphone. May importanteng email lang akong kailangang sagutin para sa merger. Tumango si Julie. Pinagmamasdan ang paraan ng pagtipa nito sa screen. Ganoon na palagi ang eksena. Kahit magkasama sila, tila laging may pader sa pagitan nila na gawa sa trabaho at mga tawag. Marco, mahina niyang tawag. Itinaas nito ang tingin. Tila bahagyang nainis sa pagkaabala. Yes, babe? Ito na. Wala nang atrasan. Inilabas niya mula sa kanyang handbag ang isang maliit na kahon at dahan-dahan itong itinulak sa ibabaw ng lamesa. Kumunot ang noo ni Marco. Ibinaba ang cellphone. Ano to? Regalo? Hindi ko naman birthday. Buksan mo, sabi ni Julie. Ang puso niya ay kumakarera sa kanyang dibdib. Binuksan ni Marco ang kahon. Sa loob, nakapatong sa malambot na bulak, ay ang pregnancy test kit na may dalawang malinaw na pink na linya. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Tinitigan ito ni Marco, at hindi mabasa ni Julie ang anumang emosyon sa mukha nito. Nagsimulang manlamig muli ang kanyang mga kamay. Baka nagkamali siya. Baka hindi ito ang tamang panahon. Pagkatapos ng tila isang walang hanggang paghihintay, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Marco. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata nito, isang kislap na hindi kayang tukuyin ni Julie. Hindi ito tuwa,
Hindi rin gulat. Ito ay kalkulado. So, sabi nito sa wakas, "It's positive." Tumango si Julie, hindi makapagsalita. "Well, this is great news, babe," sabi ni Marco. Ang boses ay masigla, ngunit ang ngiti ay hindi pa rin umabot sa mga mata. Inabot nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. Malamig ang palad nito. Magkaka-baby na tayo. Isang pamilya. Siguradong matutuwa sila dad dito. Iyon ang huling mga salita na narinig ni Julie. Speed things up with the merger. Hindi. Ang saya ko, mahal. Hindi. Magiging tatay na ako. Pinilit niyang alisin ang pait sa kanyang lalamunan. Baka masaya lang talaga ito. At hindi lang marunong magpahayag. Masaya ka ba? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Of course I am. Mabilis na sagot ni Marco. Hinigpitan ang hawak sa kamay niya. We're having a family. Isn't this what you've always wanted? Tumango si Julie at ngumiti. Oo, ito ang lagi niyang gusto. At kung kailangan niyang paniwalain ang sarili na masaya si Marco, gagawin niya para sa pangarap nila, para sa kanilang anak. Kinabukasan, sa isang maliit na coffee shop na amoy bagong giling na kape, inilahad ni Julie ang lahat sa kanyang matalik na kaibigan. So, anong sabi niya? Tanong ni Ken. Habang marahang hinahalo ang kanyang kape. Si Ken ang kanyang sandalan, ang kanyang kakampi mula pa noong mga bata sila. Sa kanya walang lihim. Sa kanya, hindi niya kailangang magpanggap. Masaya naman siya. Sabi ni Julie, pilit na pinapasigla ang boses. Sabi niya, ito na yung simula ng pamilya natin. Tinitigan siya ni Ken. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Alam ni Ken kapag may mali. Julie, yan ba talaga ang sabi niya o yan ang gusto mong marinig? Napayuko si Julie. Pinaglaruan ang gilid ng kanyang tasa. Sa harap ni Ken, gumuho ang lahat ng kanyang depensa. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Nabanggit niya yung business merger, Ken. Parang mas importante pa yon kaysa sa baby. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Agad na inabot ni Ken ang isang tissue mula sa dispenser. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siyang ilabas ang kanyang sama ng loob. Natatakot ako, Ken. Pag-amin niya. Paano kung hindi pa siya handa? Paano kung nagkamali ako? Hindi ka nagkamali, Julie. Mahinahon na sabi ni Ken. Ang boses nito ay laging may dalang kapayapaan sa kanyang magulong mundo. Isang biyaya yan. At kung hindi man makita ni Marco yon ngayon, kasalanan na niya yon. Hindi mo. May nakita siyang saglit na sakit sa mga mata ni Ken. Isang emosyon na mabilis din nitong itinago sa likod ng isang ngiti. Akala ni Julie, awa lang iyon para sa kanya. Nandito lang ako, okay? Sabi ni Ken. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Hindi ko kayo iiwan ng baby mo. Ang mga salitang iyon ay mas nagbigay ng kapanatagan sa kanya kaysa sa lahat ng sinabi ni Marco kagabi. Tumango si Julie, pinunasan ang kanyang mga luha. Salamat, Ken. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Wala yon, sabi nito, at ngumiti. Pero sa ilalim ng lamesa, hindi nakita ni Julie ang mahigpit na pagkuyom ng kamao ni Ken. Gabi na nang makauwi si Julie. Naabutan niyang sarado na ang lahat ng ilaw maliban sa maliit na lamp sa sala. Si Marco ay wala pa. Napabuntong hininga siya, naramdaman ang pagod ng buong araw. Nagpalit siya ng pantulog at humiga sa kama. Yakap ang isang unan. Ilang sandali pa. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Marco. Naglalakad ng walang ingay. Akala siguro nito ay tulog na siya. Hindi gumalaw si Julie. Pinikit lang ang kanyang mga mata. Narinig niya ang pagtanggal nito ng sapatos, ang pag-alis ng relos. Pagkatapos,
Sa halip na tumabi sa kanya sa kama, narinig niya ang marahang pagbukas ng sliding door papunta sa balkonahe. Isang kislap ng kuryosidad ang nagtulak sa kanya na dumilat, dahan-dahan siyang bumangon, sapat lang para makita ang anino ni Marco sa labas. May kausap sa cellphone, ang boses ay pabulong. Sinubukan niyang aninagin ang sinasabi nito. Kailangan, siguraduhin. Pagkatapos, sa isang saglit na paghinto ng hangin, narinig niya ang isang buong pangungusap. Malinaw, malamig, at bawat salita ay parang isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Oo, buntis siya. Mas mapapabilis nito ang lahat ng plano natin. Ang kailangan ko lang ay ang pirma ng pamilya niya. Iniwan ni Ken si Julie sa coffee shop na may mabigat na puso. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang imahe ng mga mata nitong namumugto. Ang bawat butil ng luha ni Julie ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Salamat, Ken. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ang mga salitang iyon ay dapat maging musika sa kanyang pandinig. Pero ngayon, parang sintonadong melodiya ito ng kalungkutan. Dahil sa bawat salamat ni Julie, isang katotohanan ang sumasampal sa kanya. Hanggang doon lang siya, ang matalik na kaibigan. Ngunit hindi ang lalaking makakasama nito sa pagbuo ng pangarap na pamilya. Sumakay siya sa kanyang kotse at isinandal ang ulo sa manibela. Napapikit siya. At sa dilim ng kanyang isipan, bumuhos ang isang alaala. Kasing lakas ng ulan noong gabing iyon. Flashback, 3 buwan na ang nakalipas. Malakas ang buhos ng ulan sa labas, humahampas sa mga bintana ng kanyang condo unit. Katatapos lang niyang ayusin ang ilang blueprints nang may marinig siyang malalakas at sunod-sunod na katok sa kanyang pinto. Sino naman ang bibisita sa kanya ng ganitong oras? Sa gitna ng bagyo, pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya si Julie. Basa ang buhok, ang damit ay namantsahan ng ulan, at ang kanyang mukha ay isang basag na larawan ng kalungkutan. Tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata, kasabay ng tubig ulan na pumapatak mula sa kanyang buhok. Julie? Anong nangyari? Gulat na tanong ni Ken. Agad siyang inalalayan papasok. Hindi ito sumagot. Niyakap lang siya nito ng mahigpit. Ang katawan ay nanginginig dahil sa lamig at sa pag-iyak. Amoy alak ito. Nag-away na naman kami, Ken. Sa wakas ay sabi nito, ang boses ay basag. Tungkol na naman sa kumpanya. Palagi na lang kumpanya. Hindi niya ako naiintindihan. Hinayaan lang siya ni Ken na umiyak sa kanyang balikat. Hinaplos niya ang likod nito. Sinusubukang iparamdam na hindi ito nag-iisa. Walang Marco sa eksena. Palaging ganito. Kapag masaya si Julie, kasama niya si Marco. Kapag durog ang puso nito, sa kanya ito tumatakbo. At siya, ang tangang si Ken, ay laging naghihintay na may bukas na mga braso. Pinaupo niya ito sa sofa at ikinuha ng tuwalya at isang tasa ng mainit na kape. Hindi na tama to, Julie. Mahina niyang sabi. Palagi ka na lang niyang sinasaktan. Mahal niya ako. Depensa ni Julie, kahit ang sarili niya ay hindi kumbinsido. Busy lang talaga siya. Tinitigan ni Ken ang babaeng nasa harap niya. Ang babaeng minahal niya mula pa noong hindi pa nito alam kung ano ang pag-ibig. Ang babaeng pinangarap niya, pero ngayon ay pag-aari na ng iba. Sa liwanag ng maliit na ilaw sa kanyang sala, nakita niya ang lahat ng sakit sa mga mata nito. At sa isang iglap, hindi na niya napigilan ang sarili. Inabot niya ang kamay nito at marahang pinisil. Nag-angat ng tingin si Julie. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, nawala ang ulan sa labas, nawala ang pangalan ni Marco, nawala ang lahat ng hadlang. Ang natira lang ay silang dalawa, dalawang kaluluwang pagod na sa pagkukunwari.
Hindi niya alam kung sino ang unang gumalaw. Ang alam lang niya ay magkalapit na ang kanilang mga mukha at ang hininga ni Julie na amoy kape at kalungkutan ay humahalo sa kanya at nang maglapat ang kanilang mga labi, hindi iyon halik ng pagnanasa, kundi isang desperadong paghahanap ng kanlungan. Isang halik na nagsasabing, narito ako, nakikita kita. Kinabukasan, nagising si Ken na mag-isa na sa kanyang kama. May isang maliit na papel sa tabi ng unan. Sorry Ken, mali ito. Kalimutan, iniwan ni Ken si Julie sa coffee shop na may mabigat na puso. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang imahe ng mga mata nitong namumugto. Ang bawat butil ng luha ni Julie ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Salamat, Ken. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ang mga salitang iyon ay dapat maging musika sa kanyang pandinig. Pero ngayon, parang sintunadong melodiya ito ng kalungkutan. Dahil sa bawat salamat ni Julie, isang katotohanan ang sumasampal sa kanya. Hanggang doon lang siya, ang matalik na kaibigan, ang tagapunas ng luha, ang laging nariyan, ngunit hindi ang lalaking makakasama nito sa pagbuo ng pangarap na pamilya. Sumakay siya sa kanyang kotse at isinandal ang ulo sa manibela. Napapikit siya. At sa dilim ng kanyang isipan, bumuhos ang isang alaala. Kasing lakas ng ulan noong gabing iyon. Flashback, 3 buwan na ang nakalipas. Malakas ang buhos ng ulan sa labas, humahampas sa mga bintana ng kanyang condo unit. Katatapos lang niyang ayusin ang ilang blueprints nang may marinig siyang malalakas at sunod-sunod na katok sa kanyang pinto. Sino naman ang bibisita sa kanya ng ganitong oras? Sa gitna ng bagyo, pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya si Julie. Basa ang buhok, ang damit ay namantsahan ng ulan, at ang kanyang mukha ay isang basag na larawan ng kalungkutan. Tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata, kasabay ng tubig ulan na pumapatak mula sa kanyang buhok. Julie? Anong nangyari? Gulat na tanong ni Ken. Agad siyang inalalayan papasok. Hindi ito sumagot. Niyakap lang siya nito ng mahigpit. Ang katawan ay nanginginig dahil sa lamig at sa pag-iyak. Amoy alak ito. Nag-away na naman kami, Ken? Sa wakas ay sabi nito, ang boses ay basag. Tungkol na naman sa kumpanya. Palagi na lang kumpanya! Hindi niya ako naiintindihan. Hinayaan lang siya ni Ken na umiyak sa kanyang balikat. Hinaplos niya ang likod nito, sinusubukang iparamdam na hindi ito nag-iisa. Walang Marco sa eksena. Palaging ganito. Kapag masaya si Julie, kasama niya si Marco. Kapag durog ang puso nito, sa kanya ito tumatakbo. At siya, ang tangang si Ken, ay laging naghihintay na may bukas na mga braso. Pinaupo niya ito sa sofa at ikinuha ng tuwalya at isang tasa ng mainit na kape. Hindi na tama to, Julie. Mahina niyang sabi. Palagi ka na lang niyang sinasaktan. Mahal niya ako. Depensa ni Julie. Kahit ang sarili niya ay hindi kumbinsido. Busy lang talaga siya. Tinitigan ni Ken ang babaeng nasa harap niya. Ang babaeng minahal niya. Mula pa noong hindi pa nito alam kung ano ang pag-ibig. Ang babaeng pinangarap niya. Pero ngayon ay pag-aari na ng iba. Sa liwanag ng maliit na ilaw sa kanyang sala, nakita niya ang lahat ng sakit sa mga mata nito. At sa isang iglap, hindi na niya napigilan ang sarili. Inabot niya ang kamay nito at marahang pinisil. Nag-angat ng tingin si Julie. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, nawala ang ulan sa labas. Nawala ang pangalan ni Marco. Nawala ang lahat ng hadlang. Ang natira lang ay silang dalawa. Dalawang kaluluwang pagod na sa pagkukunwari. Hindi niya alam kung sino ang unang gumalaw. Ang alam lang niya ay magkalapit na ang kanilang mga mukha at ang hininga ni Julie na amoy kape at kalungkutan ay humahalo sa kanya. At nang maglapat ang kanilang mga labi,
Hindi iyon halik ng pagnanasa, kundi isang desperadong paghahanap ng kanlungan. Isang halik na nagsasabing, narito ako, nakikita kita. Kinabukasan, nagising si Ken na mag-isa na sa kanyang kama. May isang maliit na papel sa tabi ng unan. Sorry Ken, mali ito. Kalimutan na natin ang nangyari. Walang pirma. Hindi na kailangan. Ang bawat salita ay parang marka ng mainit na bakal sa kanyang puso. Pinunit niya ang papel, itinapon, at ipinangako sa sarili na ibabaon niya ang gabing iyon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala para kay Julie, para sa kanilang pagkakaibigan. End of flashback. Idinilat ni Ken ang kanyang mga mata, bumalik sa kasalukuyan. Ang bigat ng lihim na iyon ay mas matindi pa ngayon. Buntis siya. Isang malamig na agos ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Paano kung agad niyang iwinaksi ang isipan? Hindi. Imposible. Nagkabalikan din sila ni Marco kinabukasan matapos ang gabing iyon. Sinuyo siya, binigyan ng bulaklak, dinala sa isang mamahaling bakasyon. At si Julie, sa sobrang pagmamahal dito, ay muling naniwala. Dapat niyang paniwalaan na kay Marco ang bata. Iyon ang tama. Iyon ang mas makabubuti para kay Julie. Tumunog ang kanyang cellphone at nakita niya ang pangalan ni Julie sa screen ng kanyang cellphone. Isang tawag. Agad niyang sinagot. Ang kaba ay biglang pumalit sa kanyang pagbabalik-tanaw. Julie, okay ka lang? May problema ba? Sunod-sunod niyang tanong. Ken. Ang boses ni Julie sa kabilang linya ay mahina at nanginginig. Sorry sa abala. Pwede mo ba akong tulungan? Oo naman. Ano? Iyon. Nasaan ka? Nasa bahay ako. Si Marco kasi, may bigla ang meeting. Hindi makauwi. Kanina pa ako nahihilo at gusto ko lang talaga ng manggang hilaw na may bagoong. Narinig ni Ken ang hiya sa boses nito. Na tila nahihiya itong humingi ng pabor na dapat ay sa nobyo nito hinihiling. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa puso ni Ken, isang halo ng awa para kay Julie at galit para kay Marco. Meeting? O baka naman ibang bagay? Papunta na ako. Huwag kang aalis dyan. Magpahinga ka lang, sabi ni Ken. Ang boses ay matatag at puno ng katiyakan. Binaba niya ang tawag at walang pag-aalinlangang pinaandar ang kotse. Hindi niya alintana ang posibleng paghuli sa kanya sa overspeeding. Pagdating niya sa bahay ni na Julie, naabutan niya itong nakahiga sa sofa, namumutla. Sa tabi nito ay isang maliit na basurahan na may lamang suka. Agad siyang lumapit at hinawakan ang noo nito. Hindi naman ito mainit. Morning sickness. Mahinang sabi ni Julie. Pilit nang umingiti. O kaya afternoon sickness. Nasaan si Marco? Hindi napigilang itanong ni Ken habang inaayos ang unan sa likod nito. Tumawag naman siya. Sabi niya, importante daw talaga. Para daw sa future natin to, sagot ni Julie. Muli ang pagtatanggol sa lalaking wala roon. Hindi na kumibo si Ken. Inilapag niya sa center table ang isang supot na naglalaman ng 3 malalaking manggang hilaw at isang garapon ng pinakamasarap na bagoong na alam niya. Nakita niya ang biglang pagkislap ng mga mata ni Julie. Ken, nag-abala ka pa, sabi nito. Pero ang mga kamay ay unti-unti nang gumagapang patungo sa supot. Walang abala pagdating sa'yo, sagot niya. Kumuha siya ng isang mangga, binalatan ito ng maingat at hiniwa sa mga pirasong madaling kainin. Inilagay niya ito sa isang plato at inabot kay Julie kasama ang bagoong. Habang kumakain si Julie, tahimik lang siyang pinagmamasdan ni Ken. Sa bawat subo nito, tila bumabalik ang kulay sa mukha nito. Ito ang mga sandaling pinahahalagahan niya
ang makitang napapangiti niya si Julie, ang maibigay ang mga simpleng bagay na nagpapasaya dito, ang mga bagay na tila nakakalimutan na ni Marco. Salamat talaga, Ken, sabi ni Julie pagkatapos maubos ang isang buong mangga. Ikaw talaga ang superhero ko. Ngumiti si Ken. Tawagan mo lang ako kapag kailangan mo ulit ng rescue. Nagtatawanan sila nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Nakasuot pa ito ng kanyang mamahaling suit, pero ang mukha ay gusot. Natigilan ito nang makita sila si Julie na nakangiti at si Ken na nakaupo sa sahig malapit sa sofa, na para bang isa silang masayang eksena mula sa isang pelikula. Nawala ang ngiti ni Julie. Babe, akala ko natapos ng maaga ang meeting. Putol ni Marco. Ang mga mata ay matalim na nakatutok kay Ken. Lumakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tiningnan nito ang plato na may mga tira ng mangga at bagoong. Mukhang nag-enjoy kayo? Si Ken! Dinalhan ako ng mangga, paliwanag ni Julie. I see, sabi ni Marco. Ang boses ay nagyeyelo. Bumaling ito kay Ken. Salamat sa pag-aalaga mo sa fiancé ko, Ken. Pero kaya ko na mula rito. Ang mga salita ay magalang, pero ang tono ay isang malinaw na pagtataboy. Tumayo si Ken, naramdaman ang tensyon sa hangin. Ayaw niyang gumawa ng gulo para kay Julie. Walang anuman. Mauna na ako, sabi ni Ken. Tumango kay Julie. Magpahinga ka, ha? Ingat ka, Ken. Mahinang sagot ni Julie. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nang nasa may pinto na si Ken, narinig niya ang boses ni Marco sa kanyang likuran. Mahina ngunit malinaw na parang isang babala. Alam kong malapit kayo pero huwag mong kalimutan, Ken. Best friend ka lang. Humarap si Ken at nakita ang isang mapanuyang ngisi sa labi ni Marco. Idinugtong nito ang mga salitang tumatak sa isipan ni Ken na parang isang sumpa. Akin ang mag-ina. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng tensyonadong pag-uusap ni na Ken at Marco. Pinilit ni Julie na isantabi ang lahat. Pinaniwala niya ang sarili na natural lang para kay Marco na magselos. Isang patunay lang iyon na mahalaga siya dito, na ayaw nitong may ibang lalaking lumalapit sa kanya. Pinuno niya ang kanyang mga araw sa paghahanda para sa pagdating ng sanggol, ibinuhos ang lahat ng kanyang atensyon sa pagpili ng mga damit, duyan. Ito ang kanyang paraan para takasan ang mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan tuwing gabi. Isang hapon, habang mag-isa siyang nag-aayos ng mga bagong biling gamit ng bata sa kanilang kwarto, isang matalim na kirot ang biglang pumilipit sa kanyang sinapupunan. Napakapit siya sa gilid ng kama. Ang hininga ay biglang naputol. Ang sakit ay parang isang kutsilyong biglang ibinaon at inikot. Napaupo siya, nanginginig. Hinihintay itong mawala. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, muli itong umatake. Mas matindi, mas malalim. Naramdaman niya ang malamig na paggapang ng takot sa kanyang likuran. Hindi ito normal. Hindi ito ang sinasabing mild cramping sa mga librong binabasa niya. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Ang unang pangalan na hinanap niya, Marco. Denial niya ito. Isang ring, 2, 3, 4. Pagkatapos ay ang pamilyar na boses ng babae mula sa voicemail. The number you have dialed is currently unavailable. Marco, please. Bulong niya sa kawalan na parang isang dasal na walang patutunguhan. Sinubukan niya ulit. Voicemail. Muling humilab ang kanyang tiyan. At sa pagkakataong ito, napasigaw siya sa sakit. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niyang makarating sa ospital. Pero sino? Ang mga magulang niya ay nasa probinsya para sa isang family reunion. Ang mga kaibigan niya ay may kanya-kanyang trabaho. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang muli niyang tinitingnan ang listahan ng contacts sa kanyang telepono. At doon, sa ilalim ng letrang K,
ay ang pangalan na laging nariyan para sa kanya. Ken. Nag-atubili siya. Naalala niya ang babala ni Marco. Best friend ka lang, pero mas malakas ang sakit at takot kaysa sa pride. Pinindot niya ang pangalan ni Ken. Sa unang ring pa lang, sinagot na nito, Julie? Ken. Halos hindi niya makilala ang sariling boses. Basag at puno ng paghihirap. Tulong! Anong nangyayari? Nasaan ka? Ang boses ni Ken sa kabilang linya ay agad na naging alerto. Nawala ang anumang bakas ng pagiging kaswal. Ang sakit. Ang sakit ng tiyan ko. Hirap niyang sabi. Nasaan si Marco? Hindi ko siya makontak. Humihikbing sagot ni Julie. Huwag kang gagalaw. Huwag kang matakot. 5 minuto. Darating ako, sabi ni Ken. At ibinaba ang tawag. Ang 5 minutong iyon ay parang 5 taon para kay Julie. Nakahiga siya sa sahig, yakap ang kanyang tiyan. Ang bawat paghinga ay isang pakikibaka. Ang bawat segundo ay puno ng mga nakakatakot na tanong. Ang baby ko. Ligtas ba siya? Hindi nagtagal. Narinig niya ang malakas na kalabog sa pinto. Julie! Buksan mo to. Julie, gamit ang natitirang lakas, gumapang siya papunta sa pinto at pinihit ang seradura. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang hingal na si Ken. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Nang makita siya nito sa sahig, hindi na ito nagtanong pa. Binuhat siya ni Ken na parang isa siyang babasaging bagay. Sa gitna ng sakit, naramdaman ni Julie ang lakas ng mga braso nito sa kanyang likod at mga binti. Naramdaman niya ang pamilyar na amoy ni Ken, isang amoy ng kalinisan at kapayapaan. Sa isang iglap, sa gitna ng kaguluhan, nakaramdam siya ng isang munting piraso ng kaligtasan. Dadalin kita sa St. Luke's, sabi ni Ken. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Huminga ka lang ng malalim, Julie. Huwag kang bibitaw. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong panaginip para kay Julie. Ang mga ilaw ng syudad ay humahalo sa isa't isa mula sa bintana ng kotse. Ang tunog ng mga busina ay parang nanggagaling sa malayo. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang sakit na paulit-ulit na sumusuntok sa kanyang sinapupunan at ang boses ni Ken na patuloy siyang kinakausap. Malapit na tayo, Julie. Konting tiis na lang. Pagdating nila sa emergency room, ang lahat ay kumilos ng mabilis. Isang iglap, buhat-buhat pa siya ni Ken. Sa susunod, nakahiga na siya sa isang stretcher habang itinutulak siya ng mga nurse sa isang pasilyo na amoy antiseptic. Anong nangyari? Tanong ng isang doktor na sumalubong sa kanila. 7 months pregnant. Severe abdominal pain. Mabilis na paliwanag ni Ken. Hindi bumibitaw sa gilid ng stretcher. Dinala si Julie sa isang pribadong silid sa ER at agad siyang kinabitan ng kung ano-anong aparatos. Narinig niya ang mabilis na tunog ng isang heart monitor. Hindi niya alam kung iyon ay para sa kanya o para sa sanggol. Mrs., kailangan po naming i-check ang kalagayan ng bata, sabi ng isang nurse habang inilalagay ang isang malamig na gel sa kanyang tiyan. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, pumasok ang isang matandang doktor na may seryosong mukha. Tiningnan nito ang chart. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Mrs. Reyes, sabi nito isang pagkakamali sa apelyido na hindi na niya itinama. May mga senyales ng fetal distress. Mukhang may komplikasyon sa pagbubuntis mo. Kailangan ka naming i-admit at obserbahan ng mabuti. Ang mga salitang fetal distress at komplikasyon ay parang bombang sumabog sa kanyang pandinig. Ang anak ko po, Dok? Ligtas po ba siya? Gagawin namin ang lahat para sa inyong dalawa, sabi ng doktor. Isang sagot na hindi nagbigay ng katiyakan, kundi nagdulot pa ng mas matinding takot. Nang mga sandaling iyon, ang tanging gusto niya ay si Marco. Nasaan na ba siya?
Bakit hindi niya ito matawagan sa oras na pinakakailangan niya ito? Habang lumuluha siya, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanya. Si Ken. Nandoon pa rin ito. Nakatayo sa tabi niya. Ang mukha ay isang maskara ng pinipigilang galit at pag-aalala. Salamat, Ken. Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Kung hindi dahil sa'yo, shh! Ang mahalaga, nandito ka na, sagot ni Ken. Ilang oras pa ang lumipas. Si Julie ay nailipat na sa isang pribadong silid. Doon, sa katahimikan na binabasag lang ng mahinang tunog ng mga makina, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Hingal na hingal. Ang damit ay bahagyang gusot. Babe! Oh my God! Anong nangyari? I'm so sorry. Lowbat ang cellphone ko. At sunod-sunod ang meeting. Nalaman ko lang sa sekretary mo. Lumapit ito at hinalikan siya sa noo. May halo-halong emosyon si Julie, ginhawa na sa wakas ay dumating na ito at isang maliit na patak ng sama ng loob. Tinanggap niya ang mga paliwanag nito. Dahil iyon ang mas madaling gawin kaysa makipagtalo. Napansin ni Marco si Ken na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Salamat sa pagdala mo sa kanya rito, pre. I owe you one. Walang problema. Tipid na sagot ni Ken. Ang mga mata ay hindi umaalis kay Marco. Bumukas muli ang pinto at pumasok ang doktor. Tiningnan niya silang tatlo. Good. Nandito na po kayong dalawa. Sabi nito. Tumutukoy kina Julie at Marco. Habang inoobserbahan natin ang pasyente, kailangan nating paghandaan ang lahat ng posibilidad. Huminga ito ng malalim. Kailangan nating malaman ang blood type ninyong dalawa para kung sakaling kailanganin ng emergency transfusion para sa sanggol, handa tayo. Tumango si Marco. Ako ang ama. Type O positive ako. Universal donor. Tumango ang doktor. Sige, kukuhaan na rin namin kayo ng sample para makumpirma sa sinabing yon ni Marco. Napatingin si Julie kay Ken. Nakita niyang bahagyang naningkit ang mga mata nito, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa tila isang biglaang realisasyon. Nakatitig ito kay Marco, na para bang hindi isang tao ang nakikita nito, kundi isang kasinungalingan na biglang naging malinaw. Naalala ni Julie na minsan, sa isang company medical exam, nakita niya sa form ni Marco na iba ang blood type nito. Pero ipinagsawalang bahala lang niya iyon. Iniisip na baka luma na ang impormasyon. Ngunit ang tingin ni Ken ngayon, may alam ito. Isang bagay na hindi niya alam. Type O positive ako. Universal donor. Ang mga salita ni Marco ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Puno ng isang kumpiyansang hindi kayang tabunan ang kasinungalingan sa likod nito. Para kay Julie at sa doktor, iyon ay isang pahayag ng isang ama na handang iligtas ang kanyang anak. Pero para kay Ken, iyon ay isang tunog ng bomba na malapit ng sumabog. Isang kasinungalingan. Alam niya, ramdam niya sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Naalala niya ang isang company outing, 2 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng munting aksidente at kinailangan ni Marco ng first aid. Sa medical form na pinirmahan nito, malinaw na nakasulat, blood type, AB negative. Ang pinakabihirang uri. Nakatayo lang si Ken sa sulok, tahimik na nagmamasid habang kinukuhanan ng dugo si Marco. Pinanood niya ang pag-alis ng nurse na may dalang maliit na vial ng dugo nito. Pinanood niya ang pag-upo ni Marco sa tabi ni Julie. Hinahaplos ang buhok nito. Gumanap sa papel ng isang mapagmahal na nobyo. Isang perpektong pag-arte. Huwag kang mag-alala, babe. Everything will be okay. I'm here, bulong ni Marco kay Julie. Gustong sumigaw ni Ken. Gusto niyang isumbat ang lahat. Ngunit paano? Anong sasabihin niya? Nagsisinungaling siya, Julie. Nakita ko sa isang lumang papel, sino ang paniniwalaan ni Julie?
ang nobyo niya at ama ng kanyang dinadala o ang isang kaibigan na may daladalang isang malabong alaala, pinili niyang manahimik para kay Julie. Hinintay niya ang resulta, umaasang sana ay siya ang nagkakamali. Ngunit ang kapalaran ay may ibang plano. Ilang oras pa lang ang lumilipas nang biglang bumagsak ang blood pressure ni Julie. Sunod-sunod na nag-ingay ang mga monitor sa tabi ng kanyang kama. Isang sandali ng kaguluhan ang pumuno sa silid. Her vitals are dropping! Nagkakaroon siya ng contractions! Sigaw ng isang nurse. Pumasok ang doktor. Ang seryosong mukha ay mas lalo pang naging seryoso. We have to perform an emergency C-section. Now, hindi nakakayanin ng bata sa loob. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Si Julie, umiiyak sa takot, ay mabilis na inilabas ng silid at dinala patungong operating room. Si Marco, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng tunay na pagkataranta, paulit-ulit na tinatanong ang mga nurse kung anong nangyayari. Naiwan si Ken sa labas ng OR, kasama ang isang balisang si Marco. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat tunog mula sa loob ng silid operahan ay nagpapakaba sa kanya. Ang tanging magawa niya ay magdasal para kay Julie at para sa batang isisilang nito. Makalipas ang halos isang oras, lumabas ang doktor. Ang suot na scrub suit ay may mga bahid ng dugo. Doc, kumusta sila? Halos sabay na tanong ni Ken at Marco. The operation was successful. Mrs. Reyes is stable now and resting, sabi ng doktor. Pero isang malalim na buntong hininga. The baby, a boy, is very weak, premature. He lost a lot of blood. Kailangan niya ng agarang pagsasali ng dugo para mabuhay. Tumingin ang doktor kay Marco. Hinihintay na lang natin ang cross-matching. Tumango si Marco. Muling bumalik ang kumpiyansa. Ito na ang pagkakataon niyang maging bayani. Ngunit ang pagiging bayani ay hindi para sa kanya. Ilang minuto lang ang lumipas. Isang nurse ang nagmamadaling lumapit sa kanila. Hawak ang isang papel. Doc, sabi ng nurse, ang boses ay puno ng pagkalito. May problema po. Ibinigay niya ang resulta sa doktor. Tinitigan ito ng doktor, kumunot ang noo, at muling tiningnan. Pagkatapos ay tumingin ito kay Marco. Ang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Mr. De Vera, sabi ng doktor, ang resulta. Tipa AB negative ka. Natahimik ang lahat. Ano? Imposible yan! Sigaw ni Marco. 3 beses po naming sinuri, sir. Mahinang sabi ng nurse. At ang dugo ng bata ay type B positive dahil type A positive si Ma'am Julie. Imposible po genetically na maging anak ninyo siya kung type AB kayo. Ang bawat salita ng nurse ay parang isang malakas na sampal. Hindi lang hindi tugma. Imposible. Ang mundo ni Julie na nasa loob at nagpapagaling ay hindi pa niya alam na unti-unti nang gumuho sa labas. Pero si Ken, narinig niya ang pagbasag nito. Kasalanan niyo to! Palpak ang ospital ninyo! Nagwawalang sigaw ni Marco. Idedemanda ko kayo! You're incompetent! Habang nagwawala si Marco at sinisisi ang lahat, isang imahe lang ang nasa isip ni Ken. Ang sanggol na nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa loob ng isang incubator. Isang sanggol na nangangailangan ng dugo. Isang sanggol. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang si Ken pasulong. Ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng takot, lahat ng pagpipigil ay biglang naglaho. Tumingin siya ng diretso sa doktor. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ako na. Suriin ninyo ang dugo ko. Natigilan si Marco sa pagwawala at tiningnan siya ng masama. Anong ginagawa mo, Ken? Huwag kang makisawsaw dito. Hindi pinansin ni Ken si Marco. Ang atensyon niya ay nasa doktor. Type B positive ako.
sabi ni Ken. Please, bilisan ninyo. Nagkatinginan ang doktor at ang nurse. Sa gitna ng desperasyon, wala silang ibang pagpipilian. Tumango ang doktor. Sige, samahan mo ang nurse, iho. Mabilis na kinuha ang dugo ni Ken. Ang paghihintay sa resulta, kahit ilang minuto lang, ay mas mabigat kaysa sa paghihintay kanina. Hindi na niya iniisip ang pagkakaibigan nila, ang mga pangako, o ang mga lihim. Ang nasa isip na lang niya ay ang bata. Maya-maya, lumabas ang nurse mula sa laboratorio. Pero hindi ito lumapit sa doktor. Lumapit ito sa kanya. Nanginginig ang mga kamay nito. Habang hawak ang resulta, ang mga mata nito ay nanlalaki, puno ng pagkabigla at pag-aalinlangan. Dahan-dahan itong yumuko na para bang isang sikreto ang ibubulong nito. Sir, nagsimula ang nurse. Ang boses ay nanginginig. Positive. Nakahinga ng maluwag si Ken. Salamat sa Diyos. Umiling ang nurse. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Hindi niyo po naiintindihan, sir. Hininaan nito ang boses at bumulong. Ang mga salitang babago sa takbo ng kanilang mga buhay magpakailanman. Hindi lang kayo compatible. Ang resulta, 99.9% probability. Imposibleng hindi kayo ang ama. Unti-unting bumalik ang ulirat ni Julie. Ang unang pumasok sa kanyang kamalayan ay ang amoy ng ospital, isang pinaghalong amoy ng gamot at kalungkutan. Pagkatapos ay ang sakit, isang mapurol na kirot ang gumuhit sa kanyang tiyan, isang paalala ng sariwang tahi na nagbigay buhay at sumira sa kanya ng sabay. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat sa simula. Ngunit unti-unti, nabuo ang dalawang figura na nakatayo malapit sa bintana. Si Ken at si Marco. Hindi sila nag-uusap. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat. Halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Nakita ni Julie ang galit sa mukha ni Marco. Isang galit na hindi nakatago. Habang si Ken naman ay nakayuko, ang mga balikat ay tila may pasan na buong mundo. May nangyaring masama. Anong nangyari? Hirap niyang tanong. Ang lalamunan ay tuyo. Agad na napalingon ang dalawang lalaki. Lumapit si Ken. Ang mukha ay puno ng awa at sakit. Ligtas siya, Julie. Stable na siya. Malakas siyang bata. Nakahinga ng maluwag si Julie. Iyon lang ang mahalaga. Salamat sa Diyos. Ngunit hindi nawala ang tensyon sa silid. Tumingin siya kay Marco. Naghahanap ng kapanatagan. Pero ang nakita niya ay isang malamig na pader. Nakatayo lang ito roon. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang panga ay matigas. Babe? Tawag niya? Na? Envames? May problema ba? Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumingin mula kay Ken patungo kay Marco. Sinusubukang unawain ang mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya maintindihan. Bakit parang may namatay? Si Ken ang sumagot. Lumapit ito sa gilid ng kanyang kama at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay nito ay malamig at bahagyang nanginginig. Julie, may kailangan kang malaman. Mahinang sabi ni Ken. Iniiwasan ang kanyang mga mata tungkol sa dugo na kailangan ng bata. Hindi tugma ang dugo ni Marco. Alam ko na yon, sabi ni Julie. Pero nakahanap naman kayo, di ba? Sabi mo ligtas na siya. Oo, nakahanap kami, sabi ni Ken. At sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng luha na hindi pumapatak. Ako! Julie! Ang dugo ko ang ginamit. Napakunot ang noo ni Julie. Salamat, Ken. Utang ko sa'yo ang buhay ng anak ko. Umiling si Ken. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi mo naiintindihan, Julie. Hindi lang yon ang resulta. Ako
Ako ang, hindi na nito matapos ang sasabihin. Napayuko ito. Ang mga balikat ay nanginginig. Ano? Sigaw ni Marco mula sa kinatatayuan. Ang boses nito ay puno ng pait. Sabihin mo na sa kanya, Ken. Sabihin mo sa kanya ang ginawa ninyo sa likod ko. Sabihin mo sa kanya na ikaw ang ama. Ang mga huling salita ay parang isang kulog na yumanig sa buong silid. Napatitig si Julie kay Marco. Pagkatapos ay kay Ken. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso sa monitor sa tabi niya. Hindi. Isang masamang biro. Isang bangungot. Hindi. Hindi totoo yan. Bulong ni Julie. Ang mga mata ay naghahanap ng kasagutan kay Marco. Marco, sabihin mo sa kanya na hindi totoo yan. Hinintay niya itong tumawa. Hinintay niya itong sabihin na nagbibiro lang ito para takutin si Ken. Pero hindi iyon ang nangyari. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Hindi ito tawa ng saya, kundi tawa ng isang taong wala ng pakialam. Lumakad ito palapit sa kama. Ang bawat hakbang ay isang dagok sa puso ni Julie. Bakit, Julie? Gusto mo pa rin bang magpanggap? Tanong ni Marco. Ang bawat salita ay may lason. Gusto mo bang sabihin ko na ako ang ama ng isang batang hindi ko kadugo? Na ipagpilitan ko ang isang bagay na imposible? Hinawakan ni Julie ang kanyang tiyan. Ang sakit ng operasyon ay walang-wala kumpara sa sakit na unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Pero, tayo? Muling tumawa si Marco. Walang tayo, Julie. Mayroon lang ikaw at ang pangarap mong perpektong pamilya. At ako, ginamit ko lang yon. At doon, sa harap niya, gumuho ang maskara ni Marco de Vera na wala ang mapagmahal na nobyo. Ang gwapong fiancé. Ang natira ay isang estranghero na may mga matang puno ng pagkasuklam. Alam mo ba kung bakit ko ginawa to? Nagpatuloy si Marco. Tila nasiyahan sa itsura ng pagkasira sa mukha ni Julie. Dahil baog ako, Julie. Matagal ko nang alam. Hindi ako pwedeng magkaanak. Pero kailangan ko ang kasal na to. Kailangan ko ang pera at koneksyon ng pamilya mo para sa merger. At ikaw, sa pagdating mo na buntis ka, ginawa mong perpekto ang lahat. Akala ko sa akin, pero sa best friend mo pala. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ginamit, baog, merger. Ang mga salita ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Ninanakaw ang lahat ng hangin mula sa kanyang mga baga. Ang lahat ang mga pangako, ang mga pangarap, ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isang malaking kasinungalingan. Tumingin siya kay Ken, na nakatayo lang doon, tulala, tumatanggap sa bawat masasakit na salita. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Marco. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nag-aalab na galit. Gamit ang lakas na hindi niya alam kung saan nanggaling, itinaas niya ang kanyang katawan, hindi inalintana ang protesta ng kanyang mga tahi. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay lumagapak sa pisngi ni Marco. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. Natigilan si Marco. Ang ulo ay bahagyang nakatagilid. Dahan-dahan itong humarap muli sa kanya. Hindi na galit ang nasa mga mata nito, kundi purong lamig. Hinawakan nito ang namumulang pisngi at isang nakakatakot na ngisi ang sumilay sa mga labi nito. Hindi na ito nagsalita pa. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palabas ng silid. Nang nasa may pinto na ito, huminto ito at lumingon. Hindi kay Julie, kundi kay Ken. Hindi pa ako tapos sa inyo. Sabi nito, ang boses ay mahina ngunit puno ng pagbabanta. Sisiguraduhin kong pagsisisihan ninyo ito. At pagkatapos ay isinara nito ang pinto. Iniwan si Julie sa isang mundong ganap na wasak. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip para kay Ken. Ang mundo niya ay umikot na lang sa pagitan ng pagbabantay sa mahimbing
Ngunit mahinang tulog ni Julie sa silid nito at sa panunood sa kanyang munting anak sa likod ng makapal na salamin ng Neonatal Intensive Care Unit, isang maliit na nilalang na napapalibutan ng mga tubo at wire. Ang dibdib nito ay marahang umaangat at bumababa, isang patunay na lumalaban ito. Salamat sa dugo ni Ken, nag-stabilize ang kondisyon ng sanggol, sabi ng mga doktor. Isang milagro. Ngunit alam ni Ken na hindi pa tapos ang laban. Ang anak niya ay kailangan pang sumailalim sa isa pang operasyon sa puso sa loob ng ilang araw. He's a fighter, just like his mother. Bulong ni Ken sa sarili habang nakadikit ang palad sa malamig na salamin ng nursery. Sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa gitna ng lahat ng sakit at gulo, may isang liwanag. Isang anak. Ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Kinabukasan, habang kausap niya ang doktor ng bata, isang anino ng pag-aalala ang muling bumalik sa mukha nito. Mr. Sandoval, sabing doktor, may kaunti tayong problema. Agad na kinabahan si Ken. Ano po yon, Doc? May nangyari po ba sa kanya? Hindi. Stable pa rin siya. Ang problema ay nasa blood supply. Paliwanag ng doktor. Ang dugo ng anak mo, B positive, ay hindi naman ganoon ka-rare. Pero para sa isang sanggol na ganito kadelikado ang kondisyon, kailangan natin ng tuloy-tuloy at siguradong supply mula sa blood bank. Bigla na lang, nagkaroon ng shortage sa lahat ng partner hospitals natin. Meron tayong sapat para sa ngayon, pero para sa operasyon niya, nag-aalala ako. Isang biglaang shortage? Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa likod ni Ken. Masyadong malaking koinsidensya, lalo na't sariwa pa sa isip niya ang huling banta ni Marco. Hindi pa ako tapos sa inyo. Paano pong nangyari yon, Doc? Tanong ni Ken. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nagkibit balikat ang doktor. Hindi rin namin alam. Administrative issue daw. Minsan, nangyayari talaga. Pero hindi mapalagay si Ken. Administrative issue. Isang perpektong dahilan. Isang dahilan na walang mukha at walang masisisi. Dahan-dahan siyang tumango sa doktor. Ngunit sa loob niya, isang plano na ang nabubuo. Nagpaalam siya sandali kay Julie na natutulog pa at lumabas sa pasilyo ng ospital. Kinuha niya ang kanyang cellphone at dinayal ang numero ng isang kaibigan mula sa kolehiyo, si Leo, isang investigative journalist. Pre, napatawag ka. Bungat ni Leo. Leo, kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor. Sabi ni Ken, ang boses ay seryoso. At kailangan kong manatili itong confidential. Naramdaman siguro ni Leo ang bigat sa boses niya. Ano yon? Ipinaliwanag ni Ken ang sitwasyon, ang biglaang pagkukulang sa supply ng dugo, ang pagdududa niya, at ang pangalan sa likod ng lahat ng ito. Marco de Vera? Sabi ni Leo. Malaking isda yan. Pero sige, titingnan ko. May mga kontak ako sa loob ng DOH. Kung may kalokohang nangyayari sa sistema ng blood bank, malalaman natin. Sa isang malamig at maluwag na opisina sa tuktok ng isang gusali sa Makati, nakaupo si Marco de Vera sa kanyang leather na upuan, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak. Hindi siya masaya. Hindi rin siya malungkot. Siya ay galit. Ang kahihiyan na idinulot sa kanya sa ospital ay isang apoy na hindi namamatay. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Sir? Kami na po ang bahala, sabi ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Sinimulan na po namin ang gulo. Sa papeles, mukha lang problema sa logistics, pero ang utos sa baba. Simple lang. Itago at ipagkait ang lahat ng B-positive na dugo. Walang makakarating sa St. Luke's. Good! Malamig na sagot ni Marco. Gawin ninyo ang lahat para magkagulo dyan.
Gusto kong makita silang nagmamakaawa. Siguraduhin ninyong hindi sila makakakuha ng kailangan nila. At siguraduhin ninyong walang anumang mag-uugnay sa akin. Masusunod po, sir. Basta't tuloy-tuloy lang ang pagpasok ng bayad. Ibinaba ni Marco ang tawag. Itinaas niya ang kanyang baso na para bang may ka-toast. Para sa'yo ito, Ken. Bulong niya sa hangin. Tingnan natin kung maililigtas mo sila ngayon. Magdamag na hindi natulog si Ken. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang cellphone, naghihintay sa tawag ni Leo. Ang bawat pag-ingay ng monitor mula sa silid ni Julie ay nagpapakaba sa kanya. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang patak ng buhangin sa isang hourglass na malapit nang maubos. Kinabukasan, tumawag si Leo. Ken, may naamoy akong malansa. Sabi nito agad. Walang opisyal na shortage. May supply. Pero parang may multo na humaharang dito. May mga report ng nawawalang delivery. Misrouted na mga sample. Hindi ito kapabayaan. Ito ay sabotahe. Kaya mo bang malaman kung sino? Tanong ni Ken. Mahirap. Pero may isa akong nakita. May malaking money transfer mula sa isa sa mga subsidiary company ni De Vera kahapon. Ang recipient, isang kahina-hinalang security agency na matagal nang may record ng pag-aayos ng problema. Kinuyom ni Ken ang kanyang kamao. Ito na, ang koneksyon. Salamat, Leo. Malaking tulong to. Mag-iingat ka, pre. Kung ano man tong pinasok mo, mukhang delikado. Pagkatapos ng tawag, muling tumayo si Ken sa harap ng salamin ng nursery. Pinanood niya ang kanyang anak, ang kanyang maliit na mandirigma. Hindi na ito tungkol sa kanya. At kay Julie, hindi na ito tungkol sa nasirang pagkakaibigan o sa isang ninakaw na pag-ibig. Ito ay tungkol sa isang inosenteng buhay na ginagamit sa isang maruming laro. Hindi na siya ang Ken na laging nagpaparaya. Hindi na siya ang Ken na tahimik na nagmamasid. Tumunog muli ang kanyang cellphone. Si Leo ulit. Sinagot niya ito agad. Ken! Kumpirmado. Ang boses ni Leo ay mababa at seryoso. May nakausap akong insider. May sindikato. Binabayaran sila para itago ang mga compatible na dugo. Ang utos. Huminto si Leo na parang nag-aatubiling sabihin ang huling mga salita. Ang utos, galing kay De Vera. Ang balita mula kay Leo ay isang malakas na suntok sa sikmura ni Ken. Sabotahe. Isang sindikato. Isang utos mula kay Marco. Ang lahat ng kanyang hinala ay totoo at ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inaakala. Hindi lang sila ginugulo ni Marco. Sinusubukan nitong patayin ang kanyang anak. Sa loob ng 2 araw, ang ospital ay naging isang impyerno. Bawat pag-asa na lumitaw ay agad ding namamatay. May isang ospital sa Laguna na nag-report na mayroon silang sapat na supply. Ngunit pagdating doon ng courier, na-misplace daw ang mga blood bag. Isang pribadong blood bank ang nangako ng tulong, pero biglang nag-back out dahil sa isang biglaang kontrata sa ibang kliyente. Napanood ni Julie ang lahat ng ito mula sa kanyang kama. Kahit hindi sabihin sa kanya ni Ken ang buong detalye, nakikita niya ang desperasyon sa mga mata nito. Naririnig niya ang mga pira-pirasong usapan ng mga nurse sa labas ng kanyang silid. Kawawa naman yung baby sa NICU. Hirap na hirap makahanap ng dugo. Ang bawat salita ay isang karayom sa kanyang puso. Ang kanyang maliit na anghel, na hindi pa niya nahahawakan o nayayakap man lang, ay nakikipaglaban sa isang laban na hindi nito dapat labanan. At sa gitna ng kanyang sakit at pag-aalala, isang madilim na damdamin ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Ang pagsisisi. Kasalanan ko to. Kung hindi lang ako naging marupok. Kung hindi ko lang hinanap si Ken noong gabing iyon. Kung hindi lang kami. Ang kung hindi lang ay naging isang lason na unti-unting kumalat sa kanyang isipan. Ang pag-ibig na inakala niyang tunay kay Marco
ay naging isang kasinungalingan. At ang pagkakaibigan na inakala niyang dalisay kay Ken ay naging isang pagkakamali na ngayon ay sinisingil sa buhay ng kanyang anak. Ang operasyon ay nakatakda kinabukasan, ngunit wala pa ring dugo. Pumasok ang doktor sa kanyang silid. Ang mukha ay pagod at bagsak ang mga balikat. Mrs. Reyes, sabi nito, umupo sa tabi ng kanyang kama. We're doing everything we can. Pero sa ngayon, nagiging kritikal na ang kondisyon ng anak ninyo. Bumibigay na ang maliit niyang puso. Sa pagkarinig noon, gumuho ang mundo ni Julie. Nawala ang lahat ng kanyang pagpipigil. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng isang inang nawawala ng pag-asa. Sakto namang pumasok si Ken sa silid. Nakita niya ang umiiyak na si Julie at ang malungkot na mukha ng doktor. Agad niyang naintindihan. Julie. Lumapit si Ken. "Huwag!" sigaw ni Julie. Itinaas ang kamay para pigilan ito. "Huwag kang lalapit!" nagulat si Ken. "Huwag!" muling sigaw ni Julie. Ang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong sakit at galit. Tumingin siya kay Ken, hindi bilang isang kaibigan o tagapagligtas, kundi bilang isang simbolo ng lahat ng kanyang pagkakamali. "Kasalanan mo to," sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng pait. "Kasalanan nating dalawa. Ang dumi-dumi ko. Ang dumi-dumi natin. Pinagkatiwalaan kita, Ken. Kaibigan kita. Pero sinamantala mo ako." "Hindi totoo yan, Julie," tanggi ni Ken. Ang boses ay nasasaktan. "Anong hindi totoo?" Patuloy ni Julie sa kanyang pagwawala na dahil sa isang gabi ng kahinaan, sa isang pagkakamali, ngayon, ang anak ko, ang nagbabayad. Ang bawat salita ay isang sampal para kay Ken. Mas masakit pa kaysa sa sampal na ibinigay ni Julie kay Marco dahil ang mga salitang ito ay galing kay Julie at ang bawat isa ay tumatagos, dumudurog sa lahat ng natitira sa kanyang puso. Nakatayo lang siya roon, hindi makapagsalita, hindi makagalaw. Tinanggap niya ang lahat ng sisi. Siguro kung naging mas malakas lang siya noong gabing iyon, kung tinanggihan lang niya si Julie. Umiiyak si Julie, humahagulgol, na parang isang hayop na nasasaktan. "Umalis ka na," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi, hindi na nakatingin kay Ken. "Umalis ka na, please. Ayoko nang makita ka. Sana, hindi ka na lang dumating sa buhay ko." Ang huling mga salita ay ang pinakamasakit sa lahat. Tumalikod si Ken. Ang bawat hakbang papalayo ay parang paghakbang sa bubog. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ano pa ba ang sasabihin niya? Anong depensa ang maibibigay niya laban sa sakit ng isang ina? Lumakad siya palabas ng silid, palabas sa pasilyo, palayo kay Julie. Ang puso niya ay basag na basag. Ang babaeng minahal niya, ang batang ipinaglalaban niya, pareho na siyang itinakwil. Tila wala nang natira. Tila natalo na siya sa lahat ng laban. All is lost. Habang naglalakad siya papalayo sa walang katapusang pasilyo ng ospital, isang biglaang kaguluhan ang nagmula sa direksyon ng NICU. Isang pinto ang bumukas ng malakas, isang doktor na hindi niya kilala ang biglang tumakbo palabas. Ang mukha ay puno ng pag-asa at pagmamadali. "May nahanap tayong direct donor!" sigaw ng doktor sa mga nurse na nasa istasyon. "A match! Kakatawag lang. Papunta na siya rito." Sumigaw ito muli. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, isang tunog ng milagro sa gitna ng kadiliman. "Mabilis! Ihanda ang operating room!" Ang tunog ng sigaw ng doktor, ihanda ang operating room, ay hindi nagdulot ng ginhawa kay Ken. Isa lang itong paalala na may isang taong nagligtas sa kanyang anak. At hindi siya iyon. Ang mga salita ni Julie ay parang mga multo na bumubulong sa kanyang tainga habang siya'y nakatayo sa labas ng OR.
Pinapanood ang mga nurse na nagmamadaling ipasok ang kanyang anak. Sana hindi ka na lang dumating sa buhay ko. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Isang panginginig na hindi dulot ng takot, kundi ng isang galit na matagal na niyang kinimkim. Galit para kay Marco. Galit para sa sarili niya. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang pagiging martir. Hindi na siya naghintay pa. Habang ang lahat sa ospital ay nakatuon sa pagliligtas ng isang buhay, si Ken ay may ibang misyon. Ang singilin ang taong sumubok na kunin ito. Tumalikod siya mula sa OR. Ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Sumakay siya sa kanyang kotse. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela at minaneho ito patungo sa puso ng kasamaan, ang opisina ni Marco de Vera. Ang De Vera Tower ay isang tore ng salamin at bakal na tila hinihiwa ang kalangitan ng Makati. Isang simbolo ng kapangyarihan at kayamanan. Ngunit para kay Ken, isa lang itong pugad ng ahas. Dire-diretso siyang pumasok sa lobby, hindi pinansin ang mga security guard. Sumakay siya sa private elevator patungo sa penthouse office. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang eleganteng sekretarya. "Sir, excuse me, do you have an appointment?" Harang nito, "Nandyan ba si Marco?" Tanong ni Ken, ang boses ay walang emosyon. "Sir, he's in a very important meeting." Hindi na niya ito pinatapos. Nilagpasan niya ang babae at itinulak pabukas ang malaking pinto na gawa sa mahogany. Naabutan niya si Marco na nakaupo sa likod ng isang malaking mesa, may kausap sa telepono, nakatalikod sa pinto. Mukhang nagulat ito sa biglaang pagpasok ni Ken. "I'll call you back." Mabilis na sabi ni Marco sa kausap at ibinaba ang telepono. Humarap ito kay Ken. Isang ngisi ng pagkainis ang nasa mga labi. "Well, well, look what the cat dragged in. Hindi ba dapat nasa ospital ka? Naglalaro ng bayani? Nandito ako para tapusin to." Malamig na sabi ni Ken. Isinara ang pinto sa kanyang likuran. Tumawa si Marco. Isang tawang mapanlait. "Tapusin ang ano, Ken? Wala ka nang babalikan. Galit sa'yo si Julie. Mamamatay na ang anak mo. Talo ka na." "Hindi pa," sabi ni Ken. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang kanyang cellphone at inilapag ito. Ipinakita niya ang isang kopya ng bank transaction. Malaking pera ang inilipat mula sa subsidiary company mo papunta sa isang security agency. Isang ahensya na kilala sa paggawa ng maruruming trabaho na wala ang ngisi sa mukha ni Marco. At alam mo ba kung ano ang nakakatuwa? Nagpatuloy si Ken. Ang pangalan ng ahensyang yan ay lumabas din sa investigasyon ng DOH tungkol sa biglaang shortage ng type B positive na dugo sa buong Metro Manila. Circumstantial evidence. Mabilis na sagot ni Marco, pero may bahid na ng kaba sa kanyang boses. "You have nothing. Wala nga ba?" sabi ni Ken, mas lalong lumapit. Ang galit na kanina'y malamig ay nagsisimula ng mag-apoy. Ang sakit na idinulot ni Marco, ang pag-iyak ni Julie, ang imahe ng kanyang anak na pinapalibutan ng tubo, lahat ay bumalik. "Natalo ka, Marco," sabi ni Ken. Ang boses ay mababa ngunit puno ng diin. "Kahit anong gawin mo, kahit subukan mo pang patayin ang anak ko, hindi mababago ang katotohanan. Dugo ko ang dumadaloy sa kanya. Ako ang ama. At ikaw, wala. Iyon na iyon." Ang huling salita. Talunan. Isang ugat ang pumitik sa sentido ni Marco. Bigla itong tumayo. Ang mga kamay ay marahas na ipinukpok sa mesa. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging kalmado at mapanlait. Ito ay naging isang halimaw na puno ng poot. "Talunan?" Umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa buong opisina. "Ako? Tingin mo nanalo ka? Tingin mo aksidente lang ang lahat ng nangyari?"
Naglakad ito paikot sa mesa. Hinarap si Ken ng malapitan. Ang mga mata nito ay nanlilisik. "Ang tanga mo, Ken! Ang tanga-tanga mo!" Sigaw nito. "Akala mo ba yung gabing yon ay yung gabing pinagsaluhan ninyo ni Julie? Akala mo ba pagkakataon lang yon? AKO, ANG, may plano NG lahat." Natigilan si Ken. Pagkamangha. Hindi niya ito inaasahan. "May party tayo noon? Naaalala mo ba?" Nagpatuloy si Marco, na para bang isang direktor na ipinagmamalaki ang kanyang obra maestra. "May nilagay akong pampatulog sa inumin mo. Ang plano ko, gagawa ako ng eksena. Isang iskandalo kung saan ikaw ang magmumukhang masama. Pero sinira ng magaling mong best friend ang plano ko. Umiiyak siyang dumating sa kondo mo. Naghahanap ng karamay. At ikaw, ang dakilang tanga. Sinamantala mo." Habang nagsasalita si Marco, dahan-dahang nag-sink in kay Ken ang lahat. Hindi aksidente. Isang setup. Isang laro kung saan silang dalawa ni Julie ay mga piyesa lang. Ang kasamaang nasa harap niya ay mas malalim. Mas madilim kaysa sa kanyang inakala. "Kaya huwag mong sabihin sa akin na talunan ako." Dinuro siya ni Marco. "Dahil mulat sa pool, ako ang may hawak ng mga baraha. Ako ang naglalaro. At kayong lahat, ang mga tuta ko lang." Sa pagtatapos ng kanyang pag-amin, huminga ng malalim si Marco. Ang dibdib ay umaalon sa galit at pagmamalaki. Naghihintay siya ng reaksyon mula kay Ken, takot, gulat, pagsisisi, ngunit ang nakita niya ay kalmadong si Ken na dahan-dahang dinampot ang cellphone nito mula sa mesa. Ang screen ay nakailaw, ipinapakita ang isang app na may pulang tuldok at tumatakbong numero. Dahan-dahang pinindot ni Ken ang stop. "Salamat sa confession," mahinang sabi ni Ken. Bago pa man makapag-react si Marco, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasama ang kaibigan ni Ken na si Leo, na may hawak na kamera. "Marco de Vera," sabi ng isang pulis. Ang boses ay formal at walang emosyon. "Arestado ka para sa attempted murder at obstruction of justice." Ang unang tunog na narinig ni Julie nang magising siya ay hindi na ang nakakabahalang tunog ng mga monitor, kundi ang mahimbing at ritmikong paghinga ng isang munting nilalang sa tabi ng kanyang kama. Sa isang maliit na transparent na basinet, naroroon ang kanyang anak. Ligtas, buhay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakahinga siya ng maluwag. Isang paghingang malalim at walang bigat. Isang bigat na tila isang malaking bato ang natanggal sa kanyang dibdib. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang malambot na pisngi ng sanggol. Napakaliit, napakaperpekto. "Nakaligtas ka, anak," bulong niya. At sa pagkakataong ito, ang mga luhang pumatak sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng sakit o takot, kundi luha ng purong pasasalamat. Sinabi sa kanya ng mga nurse, ang nangyari isang himala. Isang anonymous direct donor ang biglang dumating at nagligtas sa lahat. Naging matagumpay ang operasyon. Ang kanyang maliit na mandirigma ay isang tunay na survivor. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, pumasok sa kanyang isipan ang mga huling sandali bago siya dalhin sa OR, ang mukha ni Ken. Ang mga masasakit na salitang binitiwan niya, "Kasalanan mo to. Sana, hindi ka na lang dumating sa buhay ko." Napapikit si Julie. Kinagat ang kanyang labi sa tindi ng pagsisisi. Paano niya nagawang sabihin iyon sa taong walang ibang ginawa, kundi ang tulungan siya? Sa gitna ng kanyang galit at kawalan ng pag-asa, ang taong pinakamalapit sa kanya ang kanyang sinaktan. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Ken, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Julie ang pagod sa mukha nito, ngunit wala na ang sakit na huli niyang nakita. Napalitan iyon ng isang kalmadong emosyon na hindi niya mabasa. Agad siyang napayuko.
hindi makatingin ng diretsyo, nahihiya sa sarili. "Julie?" Mahinang tawag ni Ken. Lumapit ito at tumayo sa tabi ng bassinet. Pinagmamasdan din ang sanggol. "Gising ka na pala!" Hindi sumagot si Julie. Ang bawat salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. May mga kailangan kang malaman," nagpatuloy si Ken. Hindi nito binanggit ang nangyari sa kanila. Sa halip, kinuha nito ang cellphone mula sa bulsa, tungkol kay Marco. Ikinuwento ni Ken ang lahat ng pagpunta niya sa opisina ni Marco, ang paghaharap nila, at pagkatapos, pinindot nito ang play sa isang audio file. Nakinig si Julie, at ang kanyang mundo, na inakala niyang wasak na, ay muli na namang gumuho. Ngunit sa ibang paraan, narinig niya ang boses ni Marco, hindi na nagkukunwari, puno ng kayabangan at puot. "Akala mo ba yung gabing yon? Akala mo ba pagkakataon lang yon? AKOANG, may plano NG lahat. May nilagay akong pampatulog sa inumin mo." Napatakip si Julie sa kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala ang gabing iyon. Ang gabing pinagsisihan niya. Ang gabing itinuring niyang isang malaking pagkakamali ay isang bitag. Pareho silang biktima. Pareho silang pinaglaruan. Nang matapos ang recording, ang tanging maririnig sa silid ay ang kanyang mga pigil na hikbi. Ang lahat ng pagsisisi, ang lahat ng galit sa sarili, ay bumuhos na parang isang sirang dam. "Ken," humahagulgol niyang sabi, "patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko. Hindi ko alam." Ang bawat salita ay bumalik sa kanya na parang mga bubog na humihiwa sa kanyang alaala. "I'm so sorry, Ken," sabi niya, habang ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Patawarin mo ako sa pagtataboy ko sa'yo. Patawarin mo ako." Umupo si Ken sa gilid ng kanyang kama. Sa halip na sumagot, marahan nitong kinuha ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng isang kislap ng kapanatagan sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. "Wala kang kasalanan, Julie," mahinang sabi ni Ken. "Pareho tayong nasaktan. Pareho tayong niloko. Ang mahalaga, tapos na." "Pero ang mga sinabi ko, naintindihan ko." Putol ni Ken. "Nasasaktan ka? Natatakot ka? Hindi kita sinisisi." Mas hinigpitan ni Ken ang hawak sa kanyang kamay. Isang hawak na nagsasabing, "Nandito ako. Pinapatawad kita. At hindi tayo bibitaw." Sa simpleng gesturang iyon, naramdaman ni Julie ang simula ng paghilom. Tumingin siya sa kanilang magkahawak na mga kamay, pagkatapos ay sa kanilang natutulog na anak. Isang bagong pamilya na isinilang mula sa sakit at kasinungalingan. Isang pamilyang hindi niya plinano, ngunit ngayon ay ang tanging katotohanang tangan niya. Si Marco ay nasa kulungan na. Ang masamang panaginip ay tapos na. Ngayon, ang tanong na lang ay kung paano sila magsisimula. Nag-angat siya ng tingin kay Ken. Ang mga mata ay puno pa rin ng luha, ngunit mayroon ng bahid ng pag-asa. Sa wakas, tinanong niya ang tanong na pareho nilang iniisip. "Ken, paano na tayo ngayon? 6 na buwan ang lumipas." Ang amoy ng ospital ay napalitan na ng amoy ng baby powder at gatas. Ang tunog ng mga monitor ay napalitan na ng mahinang pag-ungol at paminsan-minsang pag-iyak ng isang sanggol na malusog at malakas mula sa bintana ng dati kondo ni Ken. Karga niya sa kanyang mga braso ang pinakamalaking himala ng kanyang buhay, si Kian, isang pangalang pinili nilang dalawa, Ken at Julie, ang kanilang simula. Ang mga nakaraang buwan ay hindi naging madali. May mga gabing pareho silang napupuyat, may mga araw na pareho silang pagod. Ang pagiging mga magulang ay isang bagong mundo na sabay nilang tinutuklas, ngunit sa bawat pagsubok, sa bawat pagpupuyat, sa bawat pagpapalit ng diaper, nahanap nila ang isang ritmong para lang sa kanila. Si Ken ang tagagawa ng gatas sa madaling araw.
Siya naman ang tagapagpatahan sa tuwing iiyak si Kian. Natuto silang maging isang team, hindi na bilang magkaibigan na nag-aalangan, kundi bilang dalawang taong pinagbuklod ng isang responsibilidad at isang pagmamahal na mas malalim pa sa kanilang inaakala. Ang kaso laban kay Marco de Vera ay umuusad. Araw-araw, may bagong balita tungkol sa mga ilegal na transaksyon at kasamaang pinaggagawa nito. Bukod pa sa ginawa nito sa kanila, ngunit para kay Julie, isa na lang itong ingay sa malayo. Matatag na niyang pinutol ang lahat ng koneksyon ng kanilang pamilya. Sa mga De Vera, piniling protektahan ang kapayapaan na unti-unti nilang binubuo. Malalim yata ang iniisip mo. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Napangiti si Julie nang maramdaman ang mga braso ni Ken na yumakap sa kanya mula sa likuran. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat, habang ang mga kamay nito ay marahang humaplos sa likod ni Kian. Iniisip ko lang kung gaano kabilis nagbago ang lahat. Sagot ni Julie. Isinandal ang ulo sa dibdib ni Ken. Parang kahapon lang, umiiyak ako dahil sa isang kasinungalingan. Ngayon, nandito na tayo. Dugtong ni Ken. Ang boses ay mahina at puno ng katiyakan. Sa loob ng 6 na buwan, maraming bagay ang nanatiling hindi nasasabi sa pagitan nila. Ang kanilang relasyon ay umusbong sa isang tahimik na pag-unawa. Isang sayaw ng mga kilos at tingin na hindi nangangailangan ng salita. Ngunit alam ni Julie na darating ang araw na kailangan nilang pag-usapan ang hinaharap. May gusto akong ipakita sa'yo, sabi ni Ken. Kumalas sa pagkakayakap. Iniwan muna nito si Kian sa duyan at kinuha ang isang malaking cardboard tube mula sa sulok ng sala. Inilatag nito sa ibabaw ng mesa ang isang blueprint. Hindi ito blueprint ng isang mataas na gusali o isang malaking proyekto. Ito ay isang blueprint ng isang bahay. Isang simpleng bahay na may 2 palapag, isang maliit na hardin, at isang malawak na bintana na nakaharap sa silangan. Ito yung lupa na nabili ko sa Tagaytay noon pa. Paliwanag ni Ken. Ang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Palagi kong pinapangarap na balang araw, dito ako bubuo ng sarili kong pamilya. Isang bahay kung saan ligtas sila. Isang bahay na puno ng tawanan. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang tanong na matagal na niyang hinihintay. Gusto ko sanang, kung papayag ka, na ito ang maging tahanan nating 3. Napatingin si Julie sa blueprint, pagkatapos ay sa mukha ni Ken. Nakita niya ang lahat doon, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga pag-asa, lahat ay nakalatag para sa kanya, para sa kanila. Oo, Ken, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Gusto ko, POV. Isang linggo pagkatapos noon, dinala ni Ken sina Julie at Kian sa isang parke. Ang sikat ng araw ay mainit ngunit banayad, at ang hangin ay sariwa. Inilatag niya ang isang makapal na kumot sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Pinanood niya si Julie habang nakikipaglaro ito kay Kian, na ngayon ay tumatawa na ng malakas sa tuwing kinikiliti nito. Ang tunog ng tawa ng kanyang mag-ina ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Wala ng Marco, wala ng kasinungalingan, wala ng sakit. Ang natira na lang ay silang 3, sa isang ordinaryong hapon, sa isang ordinaryong parke, na bumubuo ng isang hindi ordinaryong pagmamahalan. Lumapit siya at umupo sa tabi ni Julie. Tahimik nilang pinanood si Kian na sinusubukang abutin ang kanyang maliliit na paa. Naalala ni Ken ang tanong ni Julie sa ospital, "Paano na tayo ngayon?" Sa loob ng 6 na buwan, hindi niya ito sinagot. Hinayaan niyang ang mga kilos nila ang magsalita. Hinayaan niyang ang panahon ang maghilom sa kanilang mga sugat. Pero ngayon, sa ilalim ng punong ito, sa harap ng pamilya niya, alam niyang ito na ang tamang oras. Lumingon siya kay Julie, na nakatingin na rin pala sa kanya. Isang maliit na ngiti ang nasa mga labi.
Naaalala mo yung tanong mo sa akin noon? Panimula ni Ken. Tumango si Julie. Paano na tayo? May sagot na ako, sabi ni Ken. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Julie at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Hindi na paano, Julie. Dahil hindi na natin kailangang magtanong kung paano sisimulan. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng pag-ibig na itinago niya sa loob ng maraming taon. Ito na, lumapit siya. Sinisimulan na natin. At sa unang pagkakataon, hinalikan niya si Julie. Hindi ito halik ng kalungkutan tulad ng dati. Hindi ito halik na dala ng alak o ng pagkakataon. Ito ay isang halik ng katiyakan, isang halik ng pangako, isang halik na nagsasabing, umuwi na ako. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata ni Julie. Pero alam niyang luha iyon ng saya. Isinandal ni Julie ang ulo nito sa kanyang balikat at sabay nilang pinanood ang kanilang anak, ang kanilang simula. Salamat sa iyong patuloy na interes sa kwento. At dito nagtatapos ang masalimuot ngunit puno ng pag-asang kwento ni na Ken, Julie, at ng kanilang munting si Kian. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang bawat minuto na inilaan ninyo upang samahan sila sa kanilang paglalakbay ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong umiyak para kay Julie, nainis kay Marco, at nanalig sa tahimik ngunit wagas na pag-ibig ni Ken. Sila ay naging bahagi ng aking araw-araw, at umaasa akong naging bahagi rin sila ng sa inyo, sapagkat ang kwentong ito ay higit pa sa isang love story. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga pangako o sa dugo, kundi sa pananatili sa pinakamadilim na sandali. Ito ay isang salamin ng katotohanan na minsan, ang pinakamalaking sakit ay nagmumula sa mga taong pinakamamahal natin, ngunit ito rin ang nagtuturo sa atin ng pinakamahalagang aral. Ito ay isang paalala na laging may liwanag pagkatapos ng dilim. At ang pagpapatawad lalo na sa ating mga sarili, ang unang hakbang patungo sa tunay na paghilom. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot at babaunin mula sa kwento ni na Ken at Julie? Inaanyayahan ko kayong iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses at damdamin ang nagbibigay buhay sa bawat kwentong aking isinusulat. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Ito ang inyong lingkod na laging naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig.